Dire-diretso ako sa room ko pagkatapos nun. Iniwan ko siyang natigilan sa gitna at nakatulala lang. Mabilis akong naupo sa upuan ko at mabilis na tinaggal ang salamin para hilamusin ang mukha. Gosh, I sound bitter. Bulong ko sa sarili at ibinaon ang mukha sa kamay ko. Narinig ko ang pagbukas ng pinto pero hindi ko ito nilingon at nanatili lang ang mukha sa palad ko. Bigla kong narinig ang bulong-bulungan sa paligid at nag-angat ako ng tingin at tinignan sila. Nanliit ang mata ko nang makitang nakatingin sila sa akin, kaya umayos ako ng upo at muntik na akong malaglag sa upuan ko nang makita ang taong nasa tabi ko. Tumikim siya at inalalayan ako paayos sa upuan ko. What are you doing here? Hindi tayo magkaklase. Mahinang sabi ko at nailang na sa tingin ng mga tao sa paligid ko. Nag-iwas ako ng tingin at ibinaba sa salamin kong nasa sahig. Sit in. Mahinang sabi nito at nahigit ko ang hininga nang kunin niya ang salamin kong nalaglag sa sahig at pinunasan bago inilagay sa mga mata ko. Saglit akong napapikit sa ginawa niya pero kasunod nun ay ang paglakas ng pag-uusap sa paligid. Napalunok ako at mabilis na nag-iwas ng tingin nang makita ang matalim na tingin sa akin ng mga babae sa harapang row. I heard them called me malandi and such at aminado akong masakit sa pakiramdam. That's what you get from people, judgment. Na kahit hindi pa nila alam ang istorya ay manghusga na. Na kahit hindi ka nila kilala ay kung makaasta ay akala mo isa kang libro na kayang-kaya nilang basahin, na kaya nilang yurakin kung nais nila. It hurts being judged by someone who barely know you, but in this world, you have to keep in mind that you are not the opinion of somebody who doesn't know you. Can you all fucking shut your mouth? It's in by girlfriend you're talking about and I'm fucking here. Another word from your mouth and you all know what will happen next. Malamig na sabi ni Cedric at pati ako ay hindi rin nakapagsalita. Nakagat ko na lang ang labi ko at tumungo. Dumating ang professor ko sa naturang subject nang hindi pa rin kami nagkikibuan. Cruz, bati sa kanya ng matandang professor. Nakita ko sa gilid ng mata ang pagtango ni Cedric at hindi na nagsalita ang professor bago nagtungo sa harap para iayos ang projector at ilang mga gamit niya. Pinalabas niya sa amin ang aming notebook at kaagad kong nilingon ang bag ko para yung kuhain ang libro. Nang makuha ko ito ay ipapatong ko sana sa lamesa ko, pero hindi ko na naituloy dahil sa may nakapatong ng isang rosas na pula na may nakadikit na sticky note sa gilid. Napalingon ako kay Cedric na kinakalikot na ang cellphone at nakatagilid mula sa akin. Napalabi ako at alam ko na kaagad kung sino ang naglagay nito. Talk to me, please. I'm sorry. Sumulyap ako sa kanya at nagkasalubong ang mga mata namin. Nakikiusap ang mata niya habang nakatingin sa akin at umayos siya ng upo bago bahagyang dumukwang. Sorry, usap tayo. Sabi niya sa mababang tono, saglit naman akong napapikit bago tumango sa kanya at bumaling ulit sa harapan. Yes. Narinig kong sabi niya sa tabi ko at hindi ko na siya nilingon. Kunwaring nakikinig naman ako sa professor na halos magkwento na ng talambuhay niya sa harapan namin. Tumingin ako sa projector na sinet up niya kanina at napansin kong hindi naman niya nagagamit yun dahil sa iba ang kinikwento niya. Ang tagal ng oras. Bulong niya sa tabi ko kaya nilingon ko siya bago ko pasadahan ng tingin ang orasan ko. Wala ka bang pasok? Tanong ko pero minisyan niya ako. Sab, meron. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya at sinamaan siya ng tingin. What the heck are you doing here? Naiirita kong tanong. May klase siya tapos nandito siya. Don't mind it, hindi kasi tayo bati kaya ayoko pumasok. Malambing niyang sabi at pumatong ang kamay sa palad ko kaya kaagad kong inialis ang kamay ko at pinirmi iyon sa hita ko. He groaned at padaos-dos na sumandal sa upuan niya. Can we talk now? As can't wait later. Bulong pa niya at hinanap ang mata ko. Tinignan ko siya at inilingan. Can't you wait? May klase pa ako, kung hindi ka makapag-antay pwede ka nang umalis. Sagot ko sa kanya at kaagad siyang umiling. Nalalaki ang mata niya at kinuha ang kamay ko at pilit ko mang tinatanggal iyon mula sa pagkakahawak niya ay hindi na binibitawan. I'll wait, sorry, I just really want to talk to you. Mahinang sabi nito at pinirmi ang kamay ko sa hawak niya at hindi na ako umalma. Hinayaan ko nang nakahawak ang kamay niya sa kamay ko sa ilalim ng mesa.
Napahikab ako sa tinuturo ng professor naming at nang tignan ko si Cedric ay nakatingin lang din ito sa harapan at mukhang nakikinig sa sinasabi ng professor sa harapan. Napatingin ako sa kamay namin sa ilalim ng mesa at nagpigil ako ng ngiti sa nakita. His fingers are gently stroking his palm. Hi sir! Nagulat ako sa biglaang pagsasalita ng kung sino at mula sa mga kamay namin ay umangat ang tingin ko sa pintuan ng classroom. Nakatayo mula roon si Mitch at nakatingin sa harapan sa professor namin. She's talking to him. Hello, Miss Cruz. What can I do for you? Anang professor. Sir, mamaya daw pong pagkatapos ng klase ay pumunta kayo sa dean's office. May meeting daw po. Magalang nasabi nito at mumiti. Tumingin ako kay Cedric na ngayon ay nakatingin sa kapatid niya habang nakataas ang kilay, mukhang hindi kami nakita ni Mitch. Geez, sana ihwag. Sinundan ko si Mitch na papaalis ng tingin at kinagat ko ang labi ko nang makalabas siya. Makakahinga na sana ako ng maluwang pero bigla siyang bumalik at dumiretso sa pwesto namin. Lance? Gulat nitong sabi at bumaling sa akin at kaagad kong nabitawan ang kamay ni Cedric sa ilalim ng mesa. Oh! Hi Chloe! Gulat na sabi ni Mitch pero maya-maya ay gumuhit ang nang-aasar ng ngiti sa labi. As far as I know, hindi kayo magkaklase ngayon. Ngisi niya at napalunok lang ako. Stop teasing, Mitch. Ano bang kailangan mo? Biglang sabi ni Cedric sa tabi ko. Mom wants to talk to you. Nasa office siya. Nakangiting sabi nito at tinignan na naman ako. Chloe, you're blushing. Punan niya kaya napahawak kaagad ako sa pisngi ko at umiling habang nakatingin kay Mitch. Hindi Depensa ko sa maliit na tinig. Narinig kong tumawa siya. Hindi rin ako tumitingin sa harapan dahil alam kong nasa amin na naman ang atensyon. Bakit pa kasi kami nakita ni Mitch? Okay, biglang tumayo si Cedric at medyo nadismaya ako. Akala ko ba ay aantayin niya ako at mag-uusap kami? Let's go, ngisi ni Mitch at nauna nang lumabas. Akala ko ay lumabas na rin si Cedric pero laking gulat ko nang makita kong may tumayo sa harapan ko. Mabilis akong nag-angat ng tingin at nakita kong nakatayo siya sa harapan ko. Sweetie! Napamaang ako at tumingala sa kanya. Bakit? Lilay mom's waiting for me. Mahinang sabi niya at pinatong ang kamay sa taas ng ulo ko. I'll wait for you after this class, okay? We'll talk. Sabi niya bago guluhin ang buhok ko at nakapamulsang naglakad paalis. Bakit nakisit-in si Lance? Tanong ni Mika pagkakita ko sa kanya pagkalabas ko ng classroom. That class is really annoying for this day. Pagkaalis kasi ni Cedric ay kaagad akong ginisa ng tanong ng mga kaklase ko, lalong-lalo na ang mga babae. Pagkaalis kasi niya ay nagpaalam na rin umalis ang professor ko at pumunta sa dian pero iniwanan niya kami ng gawain. Seriously? Nagkwento lang naman siya. Mag-usap daw kami, sagot ko at tinignan ang rosas na hawak ko. Saglit akong tumigil at maingat na inilagay ang bulaklak sa bag ko at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ayun naman pala asan siya? Tanong niya. Sinabi niya rin sa akin kanina na tinawag daw siya ng mga kaklase niya, kaya siya nawala sa likod ko. She tried calling me pero parang nagmamarathon daw ako sa ginagawang paglakad-takbo, which is true. Don't know, baka nandyan lang. He'll wait for me. Sagot ko. Ganun ba? Sige, Bessie, una na ako ha. May klase pa ako 5 minutes from now. Ngiti niya at kaagad akong tumango at lumapit sa kanya. Niyakap niya ako bago nagpaalam umalis. See you. Yung utang mong kwento sa akin ha. Nakangiting sabi niya at tumango ako kaagad at kumaway sa kanya. Naglakad-lakad ako pagkaalis niya at luminga para hanapin kung makikita ko si Cedric. Where's he? Naalala ko bigla ang nangyari nitong nakaraang araw. Paano kung ganun ulit? Should I go home now? Baka kapag hanapin ko pa siya ay may makita na naman ako at baka hindi ko na talaga kaya siya kausapin. Maybe should ask Mitch to stop this so can live normal life. I don't know. Bumuntong hininga ako at sumulyap sa gate ng university but before I could take a step ay nag-vibrate ang phone ko sa bulsa. Kaagad kong kinuha iyon at nakagat ko ang labi nang makitang galing kay Cedric yon. From Cedric.
Sweetie, I'll be at the gate a minute from now. Wait for me. Sa sinabi niyang iyon ay kaagad akong kinabahan. Na-conscious kaagad ako sa itsura ko, siguradong haggard ako. Sumulyap ako sa banyo na malapit sa kinatatayuan ko at walang pagdadalawang isip na pumunta roon. Dumiretso ako sa salamin at kaagad na sinipat ang itsura ko. Isinuklay ko ang kamay ko sa buhok ko at kaagad na nagsisi kung bakit hindi ako nagdadala ng suklay. Ganun ba ako kasalaula na kahit suklay ay hindi ko magawang magdala? Pinunasan ko ng panyo ang mukha ko bago kinuha ang pulbo sa loob ng bag ko, naglagay ako ng kaunti at tinitigan ang itsura ko. Binasa ko ang labi ko at doon lang din ako natauhang bigla. What the hell? Bakit ako nag-aayos? Look, the bitch is here. Nagulat ako at mula sa pagkakatingin sa salamin ay napalingon ako sa cubicle na kakalabas lang. Nangunot ang noo ko nang makitang may babae doon na nakatayo habang nakatingin sa akin. Hindi ako nagsalita at sinipat siya ng tingin at nanuyo ang lalamunan ko nang mamukhaan ko ang mukha ng babae. This is the girl I have seen Lance with the other day. Hindi ako pwedeng magkamali. Where's Lance? Oh, he left you, didn't he? Nakangising sabi nito at kahit na nangangati ang kamay kong sakalin siya, ay hindi na ako kumibo. I should really go out now. Where are you going? Hinarangan niya ako nang palabas na ako at nakatingin lang ako nang sinara niya ang pintuan. What do you want? Umalis ka sa dadaanan ko. Matiim na sabi ko kahit na kinakabahan na ako. I just don't like the look in her face. Wow! Palaban ka ha? Manghang sabi niya at tinaasan ako ng kilay. Sinubukan kong lagpasan siya pero hinaharangan niya lang ako. I don't have time for your bitchiness so please get out of the way. Know what? I really hate you. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni Lance eh. He probably changed his prospects pero bakit ikaw? Hindi ka naman kagandahan, look at you, you look like trash. Bakit ikaw pa, bakit hindi na lang ako? Mas maganda naman ako sa'yo. Maarteng sabi niya habang nandidiri akong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Nanahimik lang ako kahit na sobrang nagngingit-ngit na ako sa galit. What? Answer me. Bakit ikaw? I am way better than you. Sigaw niya at hindi na ako nakapagtimpi. You're way better than me. Just wow. Then, ask yourself bakit hindi ikaw? Matapang kong sabi at nakita ko ang pamumula ng mukha niya sa sinabi ko. Baka kasi maluwang ka na. Dagdag ko pa at hindi ko inasahan ang bilis ng kamay niya na tumama sa pisngi na hindi ko na nagawang salagin iyon. How dare you? Sigaw niya at bago pa man niya ako masampal muli ay sinampal ko siya, malakas na tumunog iyon at bigla niyang hinila ang buhok ko. Shit! Bitiwan mo ko! Sigaw ko at hinila din ang buhok niya. Nakaramdaman ko ang pagkalmot niya sa braso ko at napaigik ako sa sakit. Get off me! Sigaw ko at mas hinila pa niya ang buhok ko. Sinubukan ko siyang abutin at nahila ko rin ang buhok niya pabalik pero bago pa ako makaganti sa ginawa niya ay malakas niya akong naitulak at naramdaman ko ang pagtama ng likod ko sa pader. Bigla akong napadausdos ng upo at namanhid sa sobrang sakit ng likod ko. I clutched in my chest, trying to catch my breath. Bumilis ang paghinga ko at mabilis na kinapa ang inhaler ko sa bag at ilalagay ko pa lang sana ito sa bibig ko ay mabilis na itong nakalapit at tinabig ang kamay ko. Tumulo ang luha ko sa ginawa niya at kahit na naghahabol na ng hininga ay sinalag ko ang kamay niya mula sa pagkakakalmot sa akin. Don't. Habol hininga kong sabi at napaiyak ng haltakin niya ang buhok ko. Nanlalabo na ang paningin ko pero aminado akong may narinig ako pagkalabog kung saan at kasunod noon ang malakas na pagtawag sa pangalan ko ng isang lalaki at ang pagdidilim ng paningin ko. Nagising ako nang maramdaman ang mararahang paghaplos ng isang magaan na palad sa pisngi ko. Kaagad kong naimulat ang mata ko at kaagad na nangunot ang noo ko nang makitang si Cedric ang gumagawa nun. Thank God! You're awake! Kaagad niyang bulalas pagkamulat ko at inalalayan ang braso ko paupo. Naramdaman ko ang pagkirot ng likod ko, dahilan para mapaaray ako. Sorry! Gulat niyang sabi at naupo sa tabi ko. Tinitigan niya ako at hinawakan ang kamay ko. Sweetie, are you alright? Are you fine? Does it hurt?
He raised his hand as he caressed my cheek at tinitigan ako at kaagad akong natigilan ng may mabakas na pag-aalala sa mata niya. Napaling ko ang ulo at inabot ang kamay niya sa pisngi ko para tanggalin ito. I'm fine. Maikli kong sagot at iniikot ang tingin sa paligid. Ang puting pader at ang maliwanag na ilaw ang nakikita ko. May kulay asul ding kurtina na nasa may gilid ko at kaagad kong napagtantong nasa school clinic ako. Mika is here earlier pero umuwi na siya dahil may emergency daw. Tumango ako sa sinabi niya at napatingin sa kamay kong namumula at may ilang galos at sugat mula marahil sa matulis na kuko. Chloe! Mula sa braso ko ay nag-angat ako ng tingin kay Cedric na ngayon ay nakatingin na sa akin. Malungkot ang mga mata niya at nakakunot ang noo nang inspeksyonin ang sugat ko. Does it hurt? Sweetie, I'm fucking worried about you. I've been searching for you kasi sabi ni Mika nagkahiwalay kayo. God knows what will I do if something bad happened to you. I'm sorry, Chloe. Hindi kita napagtanggol. Ikaw yung pumasok. Pagtatanong ko sa kanya at kaagad siyang tumango at malalim na huminga. I'm really sorry, sweetie. It's Eva's fault, kung inantay sana kita, hindi to mangyayari sa'yo. Kung hindi lang talaga babae si Patricia na bugbog ko na yun. Mariin siyang pumikit at nakita ko ang pagtiim ng bagang niya, humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko na patunay na nainis siya. Hindi ko napigilan ang kamay ko hilahin ang kamay naming dalawa at dinala sa may hita ko para haplusin ng bahagya at nakita kong kumalma siya at tumitig sa akin. I was so damn scared when I saw you there. Unconscious. Nagdilim ang paningin ko at nasampal ko si Patricia. He confessed and Eva's jaw dropped. Nabitawan ko ang kamay niya at napamaang sa kanya. You what? Gulat kong sabi at mumuso siya bago tumango at inabot ang kamay ko na kakabitaw lang mula sa kanya kanina. I'm sorry, it's just that. I'm really mad at her. Inilingan ko siya at hindi pinansin ang pagpapaawa niya. She's a girl, Cedric. Tama ba yung ginawa mo? He chewed his lips for what have said at you milling. No, I was just really mad. I got carried away. Mahinang sabi niya pero nagsalubong lang ang kilay ko. Carried away? She's a girl, your mom's a girl. I am a girl, would you dare to slap us too if got carried away? Nanlaki ang mata niya sa sinabi ko. The hell not. Evie would do that, he asked me exasperatedly. Lumakas ang boses niya kaya hinatak ko siya at pinatahimik. Don't shout. I was just telling you, don't hurt women, okay? Kahit ano pang nagawa nila sa'yo. Don't you ever tear aside to hurt any of them. Pangangaral ko sa kanya at parang bata siyang tumango-tango sa sinabi ko habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Okay, hindi na maulit. I'm really sorry, sweetie. I was really pissed and mad when I saw you lying on the floor. No one can ever mess with Elva girl. May diing sabi niya pero hindi ko maipaliwanag ang biglaang pagkabog ng dibdib ko. Napalunok ako at bumaba ang tingin ko sa sugat ko sa braso ko. I heard him chuckled softly at pinaharap ako sa kanya. Nang makita naman niya ang pagmumukha ko, ay napailing siya at muling hinawakan ang kamay ko. Halika na. I will send you home. Inayan niya ako patayo pero biglang bumukas ang kurtina at pumasok mula roon ang clinic doctor. Miss Villafort, you're awake. Nakangiting bati sa akin ang doktor at tumango ako bago unti-unti kinalas ang kamay ni Cedric na nakahawak sa mga kamay ko. Napatingin doon ang doktor na babae bago bumaling ulit sa akin. Ayos na ba ng pakiramdam mo, Hija? Kaagad akong tumango sa sinabi niya. You see, malakas ang impact ng pagkakatama mo sa semento, kaya ka nawalan ng malay, plus the fact that you run out of bread. Mabuti na lang at nadala ka kaagad dito ni Enif Cruz. Baling ni doktora kay Cedric na tipid ng umiti at tumango bago gumapang ang kamay pabalik sa kamay ko at hinayaan ko na lang. Enif Cruz, you must always monitor your girlfriend. Tango ang sinagot ni Cedric at hinaplos ang palad ko gamit ang daliri niya. Napasulyap ako sa kanya na parang batang pinaglalaruan ang kamay ko at wala sa sariling napangiti. Kumabog ang dibdib ko sa kaba at saya sa ginawa niya at kung hindi pa tumikhim si doktora ay paniguradong nakatulala lang ako kay Cedric. Maiwan ko na kayo, Hija, you can go home. Maggagabi na rin.
Nagpasalamat ako kay doktora at sinundan siya ng tingin paalis, bago bumaling kay Cedric na ganun pa rin ang ginagawa. Ced! Tawag ko sa kanya. Essen! He hummed and swirled his fingers at Amy's palm kaya hinuli ko ang kamay niya. You're being childish, tawa ko sa kanya at umangat siya ng tingin bago akong inisyan. Nah, I just love playing with your hands. Look! Itinaas niya ang kamay naming dalawa at pinagpantay. Our hands perfectly fit together. He intertwined our hands and bring it near his lips to kiss it lightly at kaagad na nag-init ang pisngi ko. Can we talk now? Mahinang sabi niya habang nakatitig sa mata ko. Binitawan niya ang kamay ko at hinawi ang buhok ko na nakatabon sa mukha. Dito talaga? Nagtatakang tanong ko. Tumingin naman siya sa paligid bago kinagat ang labi at marahang tumango. I can't wait later, sweetie. Sagot niya sa akin at humugot ako ng malalim na hininga bago tumango. First of all, I'm sorry. Panimula niya at bakas ang pag-aalinlangan sa mata kung anong reaksyon ko. Ayos nga lang. It's no big deal. Parang wala lang nasagot ko pero sumikip ang dibdib ko. Sweetie, please. Malambing niyang sabi at hinawakan ang baba ko para paharapin ako sa kanya. I know what you feel, just please tell me what you want to say. Ilabas mo yung inis mo. Hindi ako kampante kapag ganyan ang sagot mo. Natulala lang ako sa sinabi niya pero makaraan ng ilang segundo ay nagulo ko ang buhok ko at hinarap siya. Okay fine, I'm mad at you. I've waited for you that day kasi sinabi mong sabay tayong pupunta sa bahay. I've waited for you kasi inaasahan kong tutupad ka sa usapan tapos hindi kita nakita. Alam mo, ayos lang sana kung may emergency o kaya ayaw mo lang talaga but to see you having sex with someone. Bumuga ako ng malalim na hininga at nakuyom ko ang kamay ko. Alam kong malandi ka at walang sinasanto pero what is so ruined day? Masakit sa mata. Tuloy-tuloy kong sabi at sinabayan ko pa ng irak. I waited for his answer pero wala akong natanggap at sa halip ay natulala lang siya sa akin at nakita ko pa ang ilang beses niyang pagkura. That's G. Binitin niya sa ere ang sasabihin, you being mad. Tango-tango niya na namamangha at hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ano? Yun lang yun? Ang pagiging galit ko lang ang pinuna niya? Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya at kinagat niya ang labi nang ma-realize ang ibig kong sabihin at mumuso siya bago hawakan ang bato. Sorry, sweetie. He apologized and took thy hand. I'm really sorry, I would love to make it up to you. Promise, hindi na maulit. If you want me to avoid girls, I will. What he said touched in my heart. Seryoso? Tanong ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya, it seems like I'm talking to another person. Cedric is really telling me this. Yes. Maagap niyang sagot at lumapit sa akin. He cupped the cheeks at hinaplos ang pisngi ko. Please, sweetie, I'm sorry. Kasalanan ko naman yung nangyari and is promise na hindi na ako ulit. He tells me softly and gives I the looks of it. He seems sincere. CJ. Mahinang sagot ko at napasinghap siya. Really? Really? Nakangiting sabi niya at tumango na lang ako. Lumaki ang ngiti niya at nabigla ako sa bigla niyang pagyakap sa akin. Sumubsob siya sa leg ko at mahinang bumulong. Thank you, sweetie. I can't stand another day without talking to you. Humiwalay siya at mumiti bago halikan ang noo ko at tumayo. Hawak kamay kami habang naglalakad sa parking. Nakaalalay ang kamay niya sa may baywang ko dahil sa nararamdaman ko pa rin ang bahagyang pananakit ng likod ko. Sweetie. Sumulyap ako sa kanya bago sumagot. Bakit? He shook his head bago matamis ng umiti. Nagtataka man ay ikinawit ko ang kamay ko sa braso niya at muli kaming naglakad sa parking. Madilim na rin naman ang kalangitan at sinabi niyang ihahatid niya ako pa uwi. Tried refusing but to no avail ay hindi siya pumayag kaya hindi na ako nagsalita. I also want to be with him right now and this sucks. I should control myself from falling from this guy. He's no good for me, he's ruining Evay system at ayokong masaktan ng dahil sa kanya. I know from the start that this relationship must be key no strings attached type. Wala dapat kaming pakialam sa isa't isa,
Kapag nasa labas kami ng lugar na ito, but Perry am letting him to take me home. Why am I letting myself to agree and feel this way? Bakit kailangan ganito kabilis ang pagkabog ng dibdib ko sa ipinapakita niya? Can you stay here for a while? I just need to discuss something with the jerks, sabi niya sa akin pagkatapat naming sa kots niya. I glazed at the other side of the area at sa hindi kalayuan niya ay nandun ang dalawang kaibigan ni Cedric. Kumaway si Greg pagkakita sa akin at tipid akong ngumiti at tumango. Sige, pagpayag ko sa sinabi ni Cedric. Tango naman ang isinagot niya at inalalayan ako papasok sa kotse niya. Pagkapasok ko ay kinuha niya ang seatbelt sa inuupuan ko para ilagay sa akin at hindi na ako nakapag-react pa. That sweet gesture is enough for me to swoon. Just a minute, sweetie. Mahinang sabi niya sa akin at tumango na lang ako. I was shocked when he touched my chin and planted a soft, small kiss on his lips before turning his back at me and starts walking towards his friend's direction. Napalunok ako nang wala sa oras habang nakatingin sa kanya na papalayo sa akin at napaayos ako ng upo sa upuan ko. Hindi kasi isinara ni Cedric ang pintuan sa side ko bago siya umalis and I let it that way. Baka mas gusto niyang ihuwag ko munang isara kaya hindi ko inayos. I touched my lips at umangat ang labi ko sa pinipigil ng ngiti. That kiss was just for a second pero bakit nararamdaman ko pa rin ang init ng labi niya? This is insane. I think I'm really falling and that's scary. Panaka-naka akong sumusulyap sa kanilang tatlo na seryosong nag-uusap. Mula sa pwesto ko ay nakita ko ang pagngisi ni Cedric habang maisinasabi si Greg at parang gusto ko naman na malaman ang pinag-uusapan nila. Sumandal ako sa upuan ko at sumulyap muling sa kanila habang pinaglalaruan ang pang-ibabang labi ko. I was stunned when Cedric looked at in this direction bago umiling at nakipag-usap muli sa mga kaibigan. Now, this guy wanting of knowing what they are talking about is really eating me. Ako kaya ang pinag-uusapan nila? But heck no, bakit naman nila ako pag-usapan? Ibinaba ko ang kamay ko sa hita ko nang makita kong pabalik na si Cedric pero kasama nito si Greg. Nakita ko naman ang pag-alis ni Terence at bumaling ako sa papalapit na magkaibigan sa akin. Nakapamulsa si Cedric habang nag-uusap pa rin silang dalawa at tumatawa naman si Greg. Nang makalapit sila sa pwesto ko ay kaagad akong umayos ng upo at mumiti sa kanila. Greg looked at me and grinned pabalik kay Cedric na nakatingin din sa akin. Hi Chloe! Bati sa akin ni Greg. Lumapit siya at dumungaw sa akin. How are you? Masakit pa ba yung likod mo? Nagtatakang napatingin ako kay Cedric na nagkibit balikat lang pabalik kay Greg na nakatingin sa akin. How did he know? Yup, I'm fine. I answered instead at tumango naman siya ulit at lumayo bahagya sa sasakyan bago lumapit kay Cedric. The deal bro. Don't forget. Nakita ko ang pagsalubong ng kilay ni Cedric sa sinabi nito at hindi siya nakasagot. Miski ako ay nanahimik rin. I find what he said really weird but just shrug it off, lalo na noong lumapit sa akin si Greg at tawagin ako. Chloe. I look at him. Bye. Ingat ka kay Lance. Natawa ako sa sinabi niya at nang tignan ko si Cedric ay nakasimangot siya sa sinabi ng kaibigan at kaagad na nagmartsa para batukan ito. Humalakhak naman si Greg habang papaalis at kumaway pa bago tuluyang nawala sa paningin ko. Jerk! He muttered habang nakatingin sa paalis niyang kaibigan at tumatawa lang ako sa likod niya. Mukha kasi siyang natatae sa sinabi ng kaibigan niya. Nakaupo ako habang siya naman ay nasa may pintuan at nakatayo. Isinara niya ang side ng pintuan sa pwesto ko at dumungaw sa akin sa nakabukas na bintana. Stop laughing, woman! Sikmat niya sa akin habang nakadungaw sa bintana. Nakapatong pa ang kamay niya sa may braso niya at nakanguso sa akin. Bakit daw ako mag-iingat sa'yo? Asar ko sa kanya at mas lalong sumambakol ang mukha niya. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya para halikan ang pisngi niya bago bumulong. Mukha kang natatae. He groaned at inilayo ako sa may tenga niya. Nawala naman ang tawa ko nang nilakumus naman niya ang mukha ko gamit ang kamay niya bago tumakbo papunta sa kabilang pwesto. That man! Ako naman ang nakasimangot nang nakadating na siya sa pwesto niya at inabot ang bintana ko para isara bago ang sa kanya. He fixed his seatbelt bago ako balingan at kindatan.
Here we go, he's back from his crazy side. Baka gabihin tayo. Let's go. Tumango na lang ako at napasulyap sa orasan sa loob ng sasakyan niya. It's 7 the evening. Bakit kami malilate papunta sa bahay namin? In thy house is near the university at 15 minutes drive lang ang bahay naming mula rito. Saan tayo? Umiling lamang si Cedric sa sinabi ko at humarap bago ngumiti ng pagkalaki-laki sa akin pagkatapos ay nilakumos na naman ang mukha ko. He had fun doing that, huh? Saan ba tayo pupunta? Ulit ko at seryoso siyang tinitignan habang binubuksan niya ang makina ng sasakyan niya. He has this smug smile on his face bago sumulyap na naman at ninisyan ako. Basta. You will know soon. Baliwala niyang sabi at napirap ako sa kawalan. Tinignan ko ang phone sa bag ko para sana i-text si Mama, pero sa kamalasan naman ay lowbat pa ito. I looked at Cedric bago ko siya kalabitin. It's late, iwi mo na ako ha. He grinned and shook his head. Nah, we're going somewhere else, sweetie. Anong somewhere? Hoy! Kakabati lang natin saka hindi to alam ng parents ko. Magagalit sila sa akin. Nagpapanik kong sabi lalo na nung lagpasan namin ang village kung saan kami nakatira. Cedric! Lagpas na tayo. Sinundan ko ng tingin ang village na nilagpasan at tumingin sa kanya. Don't panic, I already told them earlier and pumayag sila. He puffed a breath at tumingin sa akin. Chill, sweetie. They approved. I crossed the arms on my chest before speaking. Talagang pinagpaalam mo ko na hindi sinasabi sa akin, ha? He logged and shook his head. I know, you'll agree. Napanguso ako sa sinabi niya at pinigilan ang sarili kong matawa. Paano kung hindi ako sumama? Paano pala kapag ayoko? Tumigil ang sasakyan dahil sa traffic sa daan. Lisa, that doesn't matter now, anyway. Wala ka nang kawala. I smacked his arm bago napadaing dahil sa kumirot ang likod ko. Nakakainis, ang sakit talaga. Chloe, you alright? Inabot niya ang kamay ko na nasa braso niya at dinala sa labi niya. He's looking at me intently and I can sense the worry in his voice. Ayos lang. Mahinang sagot ko at umayos na lang ng upo bago sumandal sa headrest ng sasakyan. Sumulyap ako sa kanya na nakatingin pa rin sa akin at ang kamay ko ay nasa labi niya pa rin. May kumikiliti sa tiyan ko sa ginagawa niya at wala sa sariling inisyan siya. He instantly smiled back before kissing the hand once more at ibinalik ang hita ko at pinaandar niya na ang sasakyan. Nanahimik naman ako at hindi na rin nangulit. We were surrounded by a comfortable silence and this is really relaxing. As don't feel awkward and I'm still smiling like crazy here. Hindi ko alam kung bakit ako kinikilig. Paano mo sinabi kina Papa? I asked him. Jay said, si tita lang nakausap ko kanina. Your dad's busy kaya wala siya sa bahay niyo kanina. Tita agreed at siya na lang daw magsasabi kay tito. Sagot niya habang diretsong nakatingin sa daan. May kaunting ambon sa labas at mahamog na rin. Talagang pumunta ka dun hindi pa nga tayo bati kanina. Sagot ko naman. Alam ko namang magbabati tayo ngayon. Nakangising sabi niya. Confidence is all over his voice na akala mo siguradong sigurado siya sa mga sinasabi niya. You're so full of yourself. Mumbled na mukhang narinig niya dahil sa bahagya siyang tumawa sa sinabi ko. Not really, I just feel it, sweetie. And besides, who can resist me? Tawa pa niya bago ko sipain ang paa niya dahil sa kayabangan. Niliko niya ang sasakyan at sa hindi kalayuan ay may naaninag akong malaking kulay itim na gate. Panic crossed me as saw the gate opening at napansin ko na rin may kulay puting mansion sa loob nun. Nanlaki ang mata ko at marahas na napatingin kay Cedric. Cedric! I called him. Esan! Where exactly are we? Nagpapanik kong sabi. Shit! Sana mali ang iniisip ko. Hindi naman siya sumagot at pinarada ang sasakyan sa may tapat ng bahay nila. He then stopped the engine before removing his seatbelt and looked at the way. Hulaan mo. He answered me, amused. Lumapit pa siya sa akin at napaatras ako sa upuan ko. Tinanggal niya ang nakakalat na buhok sa may noo ko at inilagay sa likod ng tenga ko.
He smiled and caressed my cheeks. Please tell me what was thinking is wrong. Kinakabahang sabi ko. He moved more closer to me and planted a small kiss on the lips before kissing the cheeks and whispered. I'm afraid to tell you this, but what you got in mind is right. Nasa bahay tayo. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. What? Ulit kong tanong para masigurado. We're at in my house. Umisi siya at napatampal ako ng noo. Naramdaman ko na ang pagtambol ang dibdib ko kaya napaayos ako ng upo. Iuwi mo na ako. Pasigaw kong pilit sa kanya ng pagsulyap ko sa bahay nila ay may nakita akong tao na nakayo sa teresa nila. Hindi ko alam kung sino yun dahil sa malayo ito. No, we're already here so. Ngisi niya at nang lumapit sa akin lalo. Tinanggal niya ang seatbelt ko bago na naunang lumabas para pagbuksan ako ng pinto. Nakatulala lang ako habang nakatingin sa bahay na iyon. I'm at their house. Really? So meaning. Come on, sweetie. Tawag niya at doon lang bumalik ang wisyo ko. Nilingon ko siya na nakatayo na pala sa gilid ko at nakalahad ang kamay sa akin. Wala sa sariling kinuha ko iyon pero hindi pa kami nakakalayo ay tumakbo akong muli pabalik sa kotse niya. What are you doing? Kumunot ang noo nito habang nakatingin sa akin. Sa ginawang ito ay mas lalong nadipina ang kagandahan ng maganda niyang kilay. You just bring me home. Nagmartsa siya pabalik sa akin at hinawakan ang kamay ko kaya napakapit ako sa sasakyan niya. Let's go. Mataman niyang sabi sa akin. Kinagat ko ang labi ko at marahang umiling. Fake relationship lang tapos may meeting the parents. No. Halika na. Hinilan niya ang kamay ko at kumapit ako sa kotse niya kaya napabalik ako. Uwi na ako. Pabulong kong sabi habang nakanguso. Pinaalam na nga kita, let's go. Kakain pa tayo. Say niya at hinila akong muli pero di ako pumayag. We spent minutes pulling each other at sa totoo lang ay mukha na kaming tanga pero ayokong pumunta. Nahihiya ako. I mean, this is the first time I'm going to meet someone's family and... Hindi ko pa boyfriend. Sasama ka o bubuhatin kita? Asik niya at doon lang ako natigilan. Napabitaw ako mula sa handle ng sasakyan niya at napatuwid ng upo. Sino ba nagsabing di ako sasama? Hinawi ko ang buhok ko at bumuga ng hangin. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya sa tabi bago ako ilingan at akbayan. Sino ba nagsabi? Pagsakay niya at halos mapamura ako. This is it. They are meeting the parents ng magaganap. Una sa akin tapos sa kanya. God. Kagat-kagat ko ang labi ko at sobra ang pagtahip ng puso ko dahil sa kaba at hindi maintindihang pakiramdam. Habang naglalakad ay natigil kami dahil sa pagtunog ng phone ni Cedric. Natigil naman siya at kinuha ang phone sa bulsa bago ipinatong sa tenga niya. Hello. Malamig nitong sabi at wala pang ano-ano ay napamura at inilayo ang phone sa tenga niya. Ngunot pang muli ang noo niya at maya-maya pa ay ni-loudspeaker ang tawag. You're with her. Oh my God. I can see you both from here. Nasa balcony ako. Isang matinis at malakas na boses kaagad ang pumailan lang sa ere. Mahina akong natawa nang mapagtanto ang dahilan kung bakit napamura si Cedric kanina. Sabay kaming napatingin sa balcony at nakita ko nga si Mitch doon na nakatayo at sa hinuha ko ay tumitili at nagtatatalon sa balcony. Alright, we saw you. Now bumaba ka na sa kusina at baka malaglag ka pa dyan. Sita naman ni Cedric dito. Okay. But anyway, bagay kayo. She cheered at nawala na sa kabilang linya. Nang lingunin ko ang balcony ay wala na rin siya doon. May nasasabi naman palang tama kahit papano yun. Nailing na sabi ni Cedric na gusilipin ang mukha ko. Shall we? Tanong niya sa akin at tumango lang ako. Sabay kaming pumasok sa loob at kaagad akong namangha sa estruktura ng bahay nila. Kung maganda ang labas ay mas maganda at sopistikada ang loob ng bahay nila. Halatang mamahaling mga muebles ang gamit doon, kulay puti pa ang pintura ng bahay kaya ang gaan sa paningin. May mga figurines din na display at ang iilang sa tingin ko ay maid ay naglilinis sa sala nila. Pasok na tayong dining at naghihintay na ata sila. Sabi niya at bigla akong kinabahan doon. Ha? Sinong sila? Maangko,
Kahit na alam ko na parents niya ang tinutukoy ay nagbabakasakali pa rin akong hindi. Napailing siya at mumiti at bumilis ang tibok ng puso ko nang mahigpit niyang hawakan ang kaliwang kamay ko. Si parents. Huwag kang mag-alala. Mabait sila. Tumango ako at ako na mismo ang humigpit sa hawak niya sa kamay ko. I heard him chuckled softly kaya medyo nabawasan ang kaba ko, at dahil sa ayon sa kanya ay mabait naman pala ang mga ito. I'll hold on to that. Nakailang buntong hininga ako bago ko nakumbinsi ang sarili kong pumasok sa kusina. Cedric held the hand as we entered the kitchen at doon kita kong nakaupo ang isang may edad ngunit sopistikadang babae. She must be his mother and a man wearing polo shirt na mukhang kaedad lang din ng mommy nito. They are both beautiful and handsome kaya siguradong dito naman na nila Cedric at Mitch ang itsura nila. Janice. Good evening po. Mahinang bati ko sa kanila pagkapasok. Mumiti sa akin ang daddy niya at lumapit. Good evening din, Hija, you must be Chloe, right? Bahagya pa akong nagulat nang makikilala niya ako, pero nagawa kong tumango at ginantihan siya ng ngiti. Ako po iyon. Mahinang sagot ko. He seems kind. Nice meeting you. Isa the way, I'm Antonio Cruz, Cedric's father. Sabi nito sa akin. Nice meeting you too, sir. Magalang kong sabi at tinanggap ang kamay niyang nakalahad. I saw amusement in his eyes at maya-maya pa ay napatawa siya at nagsalita. Too much formality, Hija. Just call me Tito. Sabi niya at tinap ang balikat ko. Tipid akong tumango at mumiti. I'll keep that in mind. Sige po, Tito. Umupo siya at napabaling ako sa papalapit na mommy ni Cedric. She seems elegant sa yellow dress na suot niya at napanganga pa ako dahil sa ang ganda ng pagkakagalaw niya. She's very graceful at malalaman mo agad na ina niya ito. Kaagad na sumilay ang panibagong kaba sa dibdib ko. Good evening po. Bati ko sa kanya pagkalapit sa akin, ngunit naging alangan ang ngiti ko nang nangunot ang noo niya pagkalapit at bahagyang itinaas ang kilay niya. Napalunok ako at umatake ang kaba ko, mukhang hindi magiging maganda ang takbo ng dinner na to. Pinasadahan niya ako ng tingin at pakiramdam ko ay nanliit ako. Ang tingin niya ay tagos sa pagkatao ko. Hindi ko napansin na napahigpit na ang hawak ko sa kamay ni Cedric to the point na hindi ako naaasar habang mahina siyang tumatawa sa tabi ko. Nakita ko ang mapanuring mata ng mommy nila habang tintignan ako simula ulo hanggang paa. Na-conscious ako bigla, sumagi sa utak ko ang itsura ko ngayon. Nakakahiya. Hindi man lang ako nakapag-ayos. Pakiramdam ko bibitayin ako. Malalim akong napahinga nang titigan ako sa mata ng mommy niya na wala pa ring bahid ng ngiti sa mukha. Nakatitig lang siya sa akin na parang naghihintay ng sasabihin ko, kaya kahit abot-abot na ang kaba ko, ay marahan kong itinaas ang kamay kong hindi hawak ni Lance at marahang kumaway sa mommy niya. Hipo! Ninenerbyos kong sabi pero pinipigilan kong mahalatayo ng mommy niya na kulang na lang himatain ako dito. I'm Chloe, ma'am. Good evening po. Tumikim ako at pilit na pinapanormal ang boses ko kahit sa totoo lang ay nanginginig na ang tuhod ko. Mas malala pa to sa tingin ng professor kapag may oral recitation. Relax. Bulong ni Cedric sa tabi ko at naramdaman ko ang kamay niya na dumaosdo sa tagiliran ko pero wala ang atensyon ko sa kanya. Nanatili ang titig ko sa mommy niya at naghihintay ng reaksyon sa sinabi ko. Don't really know what I am waiting, kung yung reaksyon niya o yung apoy na lalabas sa bibig niya. Damn! Chloe, Edanam. She murmured. Unti-unting may sumilay ng ngiti sa labi niya na nang makaraan ay naging isang malaking ngisi at ganun na lang ang gulat ko nang bigla siyang pumalakpak at walang pasabing hinawi si Cedric at niyakap ako at pinagpupugpog ng halik sa mukha. Pakiramdam ko ay nananaginip ako. Oh my gosh, Cedric baby. I like her. No. I love her. She's so cute at ang sarap ng pisngi niya panggigilan at nung kinakabahan siya. Gosh! Kulang na lang maglupasay ako ng tawa dito. Pabulyaw na sabi niya kay Cedric habang nakayakap pa rin sa akin. Ako naman ay halos nanigas na sa kinatatayuan ko at hindi ako makagalaw. What the heck? Mom, stop it, you're scaring her. Mahinang sabi ni Cedric na halatang natatawa ang boses. Ha?
Ganon, bahagyang nilayo ng mommy nila ang balikat ko sa kanya, at nakakunot ang noong tinignan ang mukha kong siguradong namumutla na. Gosh! Darling, I'm so sorry. I was just testing you kasi feeling ko iba ka, and I was right. Alam mo ba yung ibang girls ay pinipilit pa si Sed na isama sila dito, tapos alam mo ba, feeling close naman sa akin agad. Di naman kami close. Pero tayo close na ha? Matamis siyang humiti at marahang pinisil ang pisngi ko. Wala sa wisyong tumango ako. Ngayon, sigurado na ako kung saan nagmana si Mitch. Siguradong sigurado. Sige po, maambi gumanti ako ng alangan ng ngiti at unti-unting naibsan ang kaba sa dibdib ko. Unti-unti ay gumaan ang loob ko sa kanya, parang iba na ang kaharap ko unlike sa babaeng muntik ng murderin ako sa kaba kanina. Nangunot ang noo ng mommy nila Cedric at umiling sa akin habang kinukumpas pa ang kamay. No. Too much formality. Just call me, natigil siya. Tita. Tawagin mo na lang siyang tita. Putol naman sa kanya ni Sir Est ni Tito pala. Bumaling naman sa kanya ang mommy nila Cedric at umiling. Ayaw. Huwag kang magulo, Hon. Ayaw kong tita. Just call me. Mom! Nakangisi niyang sabi at tinaas pa ng bahagya ang kilay niya. Naubo ako bigla dahil sa nasamid ako ng sarili kong laway. Nang makaraan ay may naubo rin kasunod ko. Sabay kaming napabaling ni tita doon at nakitang si Cedric ang umuubo at hinahagod pa ni Tito ang likod nito. Oh! What happened, Cedric? Binitiwan ako ni tita at lumapit kay Cedric para hagudin din ang likod niya. Umiling-iling lang si Cedric at nag-thumbs up lang pagkatapos ay ininom ang tubig sa basong hawak niya. Nilagay niya ito sa lababo at iniwan ang parents para lumapit sa akin. Nagulat ako nang hapitin niya ang bewang ko papalapit sa kanya at marahang bumulong sa tenga ko. They like you, sweetie, malambing niyang bulong at walang pasabing hinalikan ang pisngi ko. Mas lalo namang nangamatis ang mukha ko nang mabaling ang pansin ko sa pamilya niyang nakatingin pala at nakangising lahat. Sweet, sabay na sigaw ni Mom at ni Mitch at nag-thumbs up pa. Darling, as long as I want to stay and talk to you, hindi na pwede kasi it's already late at sigurado akong antok ka na. Paumanhin sa akin ni tita habang nakaupo kami sa may sala at nag-uusap. Bumaling siya sa paligid at nang makita si Cedric ay tinawag niya ito palapit sa kanya. Cedric! Baby! Pakihatid naman itong girlfriend mo sa guest room sa taas. Lumapit naman sa amin si Cedric sa amin makaraan at kaagad na hinawakan ang kamay ko. Napatingin naman ako doon at pinigil ang ngiti ko. Yes, Mom. Tumango naman si tita at mumiti sa akin bago nagpaalam. Humalik muna siya sa pisngi ko at may sinabi kay Cedric tungkol sa guest room bago kami pinaakyat. Matutulog na rin naman kasi sila. Naisip ko rin na tita na lang itatawag ko sa kanya kasi nailang ako na Mom eh. Noong una ay ayaw pumayag pero buti na lang nakumbins ko, pagbibigyan daw muna niya ako ngayon. Normal bang Mom kaagad ang tawag sa mommy ng boyfriend mo? Parang hindi naman eh. Cedric's mom is really sweet. Yung tipong akala mo ay matagal na kayong magkakilala, ikinwento niya sa akin ang mga kalokohan ni Cedric dito sa bahay nila kapag sila-sila lang. She also told me the girls that Cedric brought here. Anya ay nagpupumilit lamang daw ang mga iyon para pumunta daw dito kaya nainis siya. Also, it's the first time na nagsabi daw si Cedric na may seryoso na siyang girlfriend kaya sila naghanda. Well, I kinda feel special. Kahit naman kasi hindi totoong mate kami ay nag-i-effort siya. Maybe to impress Mitch pero hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin makuha ang gusto niyang gawin kaya may ganito. Let's go, sweetie. Tumango ako at sumunod sa kanya habang hawak-hawak naman niya ang kamay ko. Umakyat kami sa ikalawang palapag ng mansyon at pagkatapos ay tumapat sa isang kwarto na may kulay puting pinto. You will sleep here, the door right there is in the room. Don't hesitate to knock whenever you need something, okay? Saad niya habang sinisilip ang mukha ko. Tumango ako dahil sa medyo nakakailang na ang paninitig niya at sinamahan niya ako papasok ng kwarto. Tinanggal ko naman ang eyeglasses ko at nilagay sa bag at nagtanong ako nang may naalala ako. Lance, wala akong damit. Sinadya kong tawagin siya sa pangalang yun dahil sa hindi pa rin nawawala ang inis ko dahil sinama niya ako dito nang hindi man lang ako kinukonsulta.
Well, that's fine with me pero nakakahiya pa rin na nagpakita ako sa parents niya na walang kahanda-handa. Nangunot ang noo niya at tinitigan ako. What did you say? Nagtaka naman na tanong niya pero kita ko ang pagsasalubong ng kilay niya. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko at napatindig naman ako ng tayo. Ha? Ang sabi ko wala akong damit. Sagot ko naman at nag-iwas ng tingin. Hinawi ko ang buhok ko at pagkatapos ay pasimpleng hinila ang kamay ko pero hindi naman nakawala sa hawak niya. He shook his head while staring at me. No, not that. Yung isa pa. Pagpupumilit niya. Ha? Yun lang naman sinabi ko, Gildy. Sagot ko naman. What did you call me? Lance? Nanliit ang mata niya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Eddie Cedric. I almost rolled my eyes when answered him. You're rolling your eyes, huh? Umangat ang sulok ng labi niya bago ako inilingan at napasinghap ako sa gulat nang higitin niya ang kamay ko palapit sa kanya at kaagad na hinapit ang baywang ko. What are you doing? Kumabog ang puso ko nang makita siyang nakatitig sa labi ko. A playful smile engraved his lips as he stared at me. As then, he hummed. His fingers traced the side of his lips, but his eye stays where it was. What are you doing? That's supposed to sound like a threat, but it came out as a whisper. Bumaba ang tingin ko sa labi niya na animoy ng aakit na halikan. I swallowed hard at may kung anong kislap na akong nakita sa kanyang mata. Just. He stopped and touched my cheeks. Just one. Hindi na ako nakapagsalita nang madama ko ang dampi ng labi niya sa akin. His eyes went shut to savor the moment. Umangat ang kamay ko sa batok niya, at nanatili lang ang pagkakayakap niya sa baywang ko at ang pagkakapirmi ng kamay niya sa pisngi ko. I answered his kisses with the same intensity he is giving me. Ang halik niya ay mapanuya at nagtuturo pero bigla siyang tumigil at ngumiti sa akin. Damn it. Just kissed him again. Tanga ka, Shlo. You should have know your limits. Nakagat ko ang labi dahil sa kahihiyan. Hey, don't be Marahang sabi niya at iniangat ang baba ko. Bahagya siyang humiwalay sa akin at inayos ang buhok sa noo ko at hinawakan ang kamay ko. I'm sorry. Bumuntong hininga ako. This is wrong. Wala kaming relasyon. If my heart isn't supposed to beat like this. Ako ang nauna. Pigil niya sa akin, he reached for my hand to squeeze it. Natakot ba kita? Mabilis akong umiling sa tanong niya. I'm not scared at him. I am scared of the feeling. I am scared how my body reacted with just simple kiss. I'm sorry, I shouldn't have done that. I was just kinda annoyed that you called me Lance again. Mas gusto kong tawagin mo akong Cedric, kay. Tumango ako at nag-iwas ng tingin. Umatras ako at tumikim at pilit na inalis ang kamay ko mula sa hawak niya. Smile, sweetie. Biglang sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. Please. Mumuso siya habang nakatingin sa akin kaya napangiti na rin. There. He exclaimed. Ang manyak mo kasi. Reklamo ko pero nakangiti. What? I bet you like it, don't you? He wiggled his brows at naiinis na hinampas ko na lang siya sa braso. Labas ka na nga. Inaantok na ako. Pagtataboy ko sa kanya. Awkward ba? Tumawa siya at muntik ko na siyang masipa sa paa. Labas na, said, pagpupumilit ko at aminado ako sa pamumula ng pisngi ko. He laughed bago hulihin ang kamay ko para pigilan ako. Okay. Pigil niya. But one more kiss. Sa inis ko sa sinabi niya ay kinurot ko siya. Nakita ko ang pag-iwi niya sa ginawa ko pero ang mata naman niya ay sumisigaw ng kalokohan. Harassment na iyan. He stopped at nang huminahon na ako ay lumapit siya kaya napaatras ako. Alis na. I hissed, trying not to scream dahil baka makaabala ako. Paano kung ayaw ko? Hinawi nito ang buhok at tumitig sa akin. Go out, said. Baka kung anong isipin ng makakakita sayo na lumabas dito sa kwarto. Umalis ka na sabi. If that's the case then wala na tayong magagawa.
I think someone saw both of us entering here and they will think things. Maang niyang sabi. Interesting things. Dagdag pa nito. Then you should really go out. Gabi na, said. May pasok pa bukas hindi ba? Kiss muna. He pouted his lips. You're kidding, right? He shook his head. Cheeks lang. Itinaas niya ang kamay at nagmakaawa ang akin. Please. Sweetie. Just one on the cheeks. Itinuro niya ang pisngi niya. Napabaling ako sa orasan sa kwarto at nang makitang mag-aalas 10 na ay napaisip ako. Just one. I asked him para umalis na sa kwarto ko. Though, part of me wants this. Shit. Curse myself. Yep. He nodded repeatedly. Humugot ako ng malalim na hininga at inilapit ang labi ko sa pisngi niya, pero bago ko pa man maabot ang pisngi niya, ay kaagad siyang humarap, dahilan para sa labi niya tumapat ang labi ko. Nanlaki ang mata ko sa gulat at mabilis na umatras mula sa kanya. Sigh, you. Tinuro ko siya. Good night, sweetie. He murmured and smiled. Thanks for the good night kiss. Thanks, Tito, Mitch. Paalam ko at pagkatapos ay ngumiti. Welcome, Hija. Mag-iingat kayo pabalik. Umiti siya pabalik at tinapik ang balikat ko. Sige't papasok muna ako sa loob. May gagawin lang ako, Hija. Tumango ako at bumaling naman kaagad siya kay Cedric na nakatingin lang sa amin. Cedric. Tumango siya sa anak at tinapik rin ang balikat nito bago umalis. Nang sulyapan ko si Mitch ay nakangisi lang siya sa akin pagkatapos ay lumapit. Nabigla ako sa ginawa niyang pagyakap at pagbeso sa akin. Sister-in-law na dapat itawag ko sa'yo. Bulong niya kaya nanlaki ang mata ko. Anong sinasabi mo dyan? Gulat kong sabi pero kinabahan din ako. Napaatras ako at napalingon kay Cedric noong tumama ako sa dibdib niya. Asus! She grinned at pinasadahan kami ng tinging dalawa. Mitch, tawag dito ni Seth at naramdaman ko ang kamay niyang humawak sa palapulsuhan ko. Ano na namang sinasabi mo sa girlfriend ko? Kung nanlaki ang mata ko kanina ay halos lumuwa na ito sa gulat dahil sa sinabi niya. Uy, girlfriend na talaga. Totohanan na. She exclaimed at pinasadahan kami ng tinging dalawa. Parang may bombilya na lumiwanag sa ulo niya dahil sa sinabi niya. Hindi no. Umiling ako habang nanlalaki ang mata. Siniko ko si Cedric nang marinig ko siyang tumawa. Magkakadevelopan din kayo. She winked at me at humalukip-kip. Trust me. She wiggled her brows bago walang paalam na tumakbo paloob ng bahay nila. Sinundan ko lang siya ng tingin na hindi makapaniwala bago ibinaling ang tingin kay Cedric na malaki ang ngiti sa tabi ko. Ikaw. Sumimangot ako at hinila ang kamay ko mula sa kanya. Nasaan si tita? I asked him nang hindi ko makita si tita. Inilibot ko ang paningin ko pero wala man lang bakas mula rito. Sa garden siguro. Sagot niya sa akin at pagkatapos ay nilingon ako. Hindi na ako umimik ng akbayan niya ako na't sabay kaming naglakad papunta sa kanilang hardin. Kaagad akong namangha nang makita ang kabuuan nito. Mukhang mas maganda pa ang garden nila kaysa sa labas. The place is filled with different flowers in any colors. Nagmukha itong paraiso sa ganda at humahalimuyak ang amoy nito sa ilong ko. Hello! Umiti ako nang makita si tita na kumakaway sa akin. I nodded at naglakad palapit sa kanya. Nakasunod naman si Sed habang akbay-akbay ako. You're going already? She asked me at binitawan ang ligadera niya. She stepped closer to me then she pouted. Opo, may pasok pa po kasi kami mamaya. Magalang kong sagot. Nakita ko ang lungkot sa mata niya at pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi pa tayo masyadong nakakapagkwentuhan. She said at pagkatapos na ay bumuntong hininga. Naman, magkikita pa naman kayo sa susunod. Sagot pa ni Cedric sa ina bago humiwalay sa akin. She looked at his mom then his gaze went to me. I'll just pick something, usap muna kayo. Bulong niya sa tenga at nagulat ako sa ginawa niyang pagdampi ng halik sa pisngi ko. He smiled at his mom before shrugging and walking away from us. Napalunok ako at mabilis kong hinawi ang buhok ko at umayos ng tayo.
babalik pa naman po kami. I managed to say and even curse myself because of the stutter. You should really go back here, Hija. Ikaw lang talaga ang nakita kong nagpangiti ng ganyan sa anak ko. You see, he's maybe a jerk but he only smiles sincerely for those he love and you know you're the right one for him. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. If only I could tell her that the relationship I have for his son is only for show. I felt guilty lying to her. He even let you call him Cedric, hindi lang halata pero mas maarte pa siya sa babae. Only if you can call him that, as far as I remember it was just me, his dad, si Mitch naman hindi siya tinatawag na ganun and then you. She smiled at me pero nawala ang ngiti ng may parang naalala. Ay! Merong isa pa pala. Kinagat nito ang labi. Yung ex niya. She exclaimed. I froze. Nawala ang nakahandang ngiti sa labi ko sa sinabi niya. There's something inside me na parang nadurog sa sinabi niya. His ex. Maang natanong ko. Oh my God. Hindi mo alam? Napatitig ako sa kanya na nanlalaki ang mata. Oh God, I should just shut the mouth. Hinawakan nito ang bibig at nagtatantyang tinignan ako. Wala na iyon, Chlo. It was all in the past. She's probably not important to him kaya hindi niya sinasabi iyon sa'yo. Wala na iyon, isipin mo na lang wala kang narinig. Umiling-iling siya sa akin. She whispered things to herself pero nakatingin lang ako sa kanya. Para bang pinapagalitan niya ang sarili dahil sa sinabi. I can smile because of her cuteness pero ayaw naman umangat ng labi ko para roon. Time's up, yun ngay. Akin na ang girlfriend ko. Narinig ko ang boses ni Cedric kaya napakurap ako. Naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko kaya nilingon ko siya. Hey! He whispered pagkalapit. Kaagad niyang ginagap ang kamay ko at nilingon ang mommy niya. What happened? He asked. Para kayong nakakita ng multo. He joked pero hindi ako tumawa. Sorry, said. I just said something not worth sharing. Her mom answered. Mukhang guilty siya sa sinabi niya kanina. Wala po iyon, tita. Itinaas ko ang libre kong kamay at iniangat sa ere para sabihing ayos lang ako. Then, ano iyon? Cedric asked her. About your ex, Hijo. Umungusong sagot ni tita. I gasped, humigpit naman ang hawak nito sa kamah ko at makalipas ng ilang segundo ay tumawa. Inay ex. He laughed nonchalantly. Wala na iyon. Nilingon niya ako at inabot ang buhok ko. It's you that have now, matagal na iyon so if you're jealous, just drop it. I'm not jealous. I insisted. I said. Sabi mo eh. He grinned. We're going, Gizoy. Cedric waved his hand at his mother nang ngiting-ngiti sa aming dalawa, pero nung lumapit ako ay napanguso siya. Sorry if I brought that topic out of nowhere, Hija. She apologized. No, wala na po iyon tita. Umiling ako sa kanya at sinserong ngumiti. Thank you for letting me stay for the night, tita. Salamat po. Niyakap ko siya at pagkatapos ay nagbeso. Not problem, Hija. You're always welcome here. Babalik ka ha? Sige po. I nodded at waved at her. Naglakad na ako kasunod kay Cedric na kanina pa may kung anong hawak sa kamay niya. Saan ang kotse mo? I asked him at inayos ang suot ko. Mukhang handa talaga ang lokong to na magstay ako sa bahay nila kagabi dahil may dala pala siyang damit ko na galing pa mismo sa akin. Binida pa niya sa akin ang pakikipag-usap niya sa mommy ko. Napapapayag niya daw ito dahil sa charms niya. Abnormal. Right side. Nakangiting sabi niya. Naglakad ako palapit roon at kaagad na binuksan ang pintuan sa shotgun seat. I hop in at inantay siyang naglalakad patungo sa akin. Ang tagal mo namang maglakad. Reklamo ko nang makarating siya sa tapat ng kotse. Nakangiti lang siya sa akin ng malisyoso na akala mo'y may natagpuan kayamanan. Wala lang. He shrugged at pagkatapos ay dumungaw sa bintana sa side ko. I have a present for you. Marahang sabi niya at mumuso sa akin.
His eyes twinkled with every word he says at nakita ko ang pagbasa niya sa pang-ibabang labi. For you. Inilusot niya ang kamay niya sa bintana at nagulat ako nang tumambad sa akin ang 3 tangkay ng pulang rosas sa kamay niya. Eh, ano yan? I asked him kahit obvious naman. I mean, what was that for? Roses. Patanong niya sabi. For? Tanong ko. A thank you gift. Natigil ako sa sinabi niya at inabot ang bulaklak mula sa kamay niya. Para saan? I asked him. Nangunot naman ang noo niya sa sinabi ko at mabilis na tumakbo sa kabilang side ng sasakyan. Mabilis siyang nakapasok sa driver's seat at nilingon ako. Magtatanungan na lang ba tayo? Nakangiting sabi niya. Nakagat ko ang labi at bumaba ng tingin sa rosa sa hita ko. Para ba kasi ito saan? Just take it, sweetie. That's both an apology for bringing you here without knowing your decision and a thank you for treating Delay family right. Ganun ba? Sumilay ang ngiti sa labi ko at iniangat ang bulaklak palapit sa ilong ko. Kaagad kong naamoy ang napakahalimuyak nitong bango at nakahinga ako ng maluwang. Pinaandar ni Cedric ang kotse at naging tahimik lang ang bayahe. Panaka-naka ang tingin na ibinibigay ko sa kanya at kapag nahuhuli niya ang mata ko ay tumitikim ako at nag-iiwas ng tingin. Makalipas ang ilang segundo ay sumulyap ulit ako sa kanya at nanliit ang mata niya nang mahuli ako pero ay tagong ngiti sa labi. I cleared my throat and looked away. That's the 6th time you cleared your throat. Biglang sabi niya sa akin kaya napapalatak ako. Do you wanna ask something? Baling niya sa akin at inabot ang kamay ko sa hita. Dinala niya iyon sa preno ng sasakyan at marahang hinahaplos ng daliri niya ang kamay ko. Wala naman. Pagmamaang-maangan ko. Mukhang nahalata na niya ako. Ganun ba ka-obvious na curious ako sa ex niya? Come on, sweetie. Talk to me. Panghihikayat niya. Wala naman, don't mind me. Bitawan mo na lang ang kamay ko at mag-drive ka na lang ng maayos. Come on, ask me. I won't bite but that lips is an exemption. Natigil ako sa pagkagat ng labi at napabaling sa kanya. Totoo bang pinapatawag mong Cedric yung ex mo? I blurted out. Natigil siya at muntik na akong mapamura ng pumreno ang sasakyan. Kay mommy mo ba nalaman yan? Kumunot ang noo niya sa sinabi ko. Hindi naman ako nagsalita. That woman. He shook his head. Huwag mo nang isipin ang sinabi ng mommy, alam mo naman yun walang preno ang bibig. He answered me pero hindi naman ako matahimik. Answer me, you let her call you that. Bumuntong hininga siya at kinuha na naman ang kamay ko. Listen, yes but wala na yun. Sagot naman niya. Wait, are you jealous? He asked me out of amusement. Nanlaki ang mata ko at napaawang ang labi ko sa gulat. Of course not. I exclaimed. Not that I'm jealous. I'm just I bit. What do you call that? Whatever. His smile even grew wider than before. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko at dinala ito sa pisngi niya. That's from his past, sweetie, kalimutan na natin. Ikaw na ngayon ang meron ako, he said slowly. Ang sikip ng dibdib ko ay unti-unting nawala at umangat ang labi ko sa isang ngiti. Itinago ko ang mukha ko para hindi mahalata ang pamumula at sa halip ay inamoy na lang ang mga rosas. I closed my eyes to inhale the wonderful scent. Sana ikaw na lang ang una kong nakilala. Iminulat ko ang mata at sinalubong ako ng malungkot niyang mga mata.